For today mga kapatid is in the laws of prosperity. Batas ng kasaganaan. Dito talaga mga kapatid ang aking gustong ihatid sa inyo. Kaya lang medyo meron lang akong konting karagdagan kay Pastor Saldi kanina. Now ang ating topic mga kapatid can be found in the book of Haggai chapter 1 verse 5 to 7 verses 9 to 10. At mga kapatid, kung kayo ay hindi naniniwala sa tithing, hindi ito para sa inyo. Ito ay para sa mga believers lang. At minsan mga kapatid, itong aming mga itinuturo, ito ay maaaring ni-research namin coming from those beliefs and doctrines of the, I would say, giants of faith. For example, this one that I am teaching today is from the book of Dr. Maurice Rulo. At naniniwala ako mga kapatid sa power ng tithing. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala, hindi ito para sa inyo. Huwag na tayo magtalo dahil kahit ang pagtatalunan natin na hindi ka naniniwala sa tithe, naniniwala kami, then wala tayong pinag-uusapan. Ganun lang naman yan. Huwag na tayong magdebate. Amen ba? Tama ang sabi, Sister Ne. Kung ayaw mo, wag mo. Kung gusto mo, take it. Now, do you have a money? Do you have a money bag with a hole in it? Meron daw ba tayong mga bag, mga wallet, mga tibyo? Alam mo yung tibyo? Ito, Batangas na naman yan. Alkansya. Si Mami Bebang natatawa, tsaka si Mami Josepa. Alam mo yung mga tibyo, wala nakakaalam yan sa ibang lugar. Tayo-tayo lamang. Okay? Kaya dapat pagka tayo nagsasalita taga Batangas, dapat alam din natin na tayo ay may mga taga Visayas and Mindanao na mga kapatid. Now, meron daw ba tayong mga bag, mga wallet na may mga butas? Have you ever felt that there was never enough money? Kaya mapapansin mo yung mga OFW o yung mga nagtatrabaho. Maraming ganon. Hindi ko alam sa Italy kung totoo ito, pero nung nagtatrabaho ako sa bank, kinsenas katapusan, yung sasahurin ng kinsenas na naibayad na, mga kapatid. Alam mo yung mga ganun tipo na may pinaglalaanan na, yung kasabihan, Sister Ne, na yung pera para lamang dumadaan, sumasaglit, sumisinsay sa Batangas din yan. Sumisinsay sa palad at timilen, parang dumadaan na lamang, minsan nga hindi na dumadaan, dumediretso na. May ba mga kapatid? Nauso po yan, Mami Josepa, sa Pilipinas, yung ATM sangla. Amen ba? Ang isinasanla, ATM. Meron ba tayong ganun, mga kapatid? Meron ba tayong ganun pamumuhay na parang feeling natin wala tayong enough na pera na pambayad ng ating mga bills? Wala tayong sapat na pera para suportahan ang ating mga pamilya? Then we can identify that person in the book of Haggai, who describes that who earns wages only to put them in a bag with holes in it. Haggai chapter 1 verse 6. You have sown much and bring in little. You eat, but you have not enough. You drink, but you are not filled with drink. You are clothed, but there is none warm. Nagdamit ka pero hindi ka naman nainitan. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Yan. Ang sinasabi dito mga kapatid ng ating aralin sa Tagalog, may mga tao naghahanap buhay, may mga tao na umiinom, pero hindi naman sila, yung nauuhaw pa rin sila. Nagdamit pero malamig pa rin. Kumikita pero inilagay ang kita sa wallet, sa bag na may butas. That is in Haggai chapter 1 verse 6. Na mga kapatid, our topic is to give to God first. The topic is we have to God first. We have to give God first. Anong nangyari mga kapatid sa mga taga-Israel is that they were living in under a closed heaven. Naninirahan sila sa isang saradong langit.
namumuhay sila sa isang saradong langit because of their disobedience. Dahil sa kanilang hindi pagsunod, pinarusahan sila ng Panginoon ng kagutuman, kawalan, at tag-init. Nagkaroon ng El Nino sa buhay nila. Ang ginawa ng Panginoon, iniwanan sila ng Diyos. Pag nawala ang kamay, ito ang sinasabi ko mga kapatid in our previous conversation, in our previous topics in London, I think, na kapag nawala ang kamay ng Diyos sa isang Kristiyano, hindi gusto ng Panginoon na tayo ay puntahan, dapuan, atakihin ng kaaway. No. Hindi gusto ng Panginoon yun kasi mabuti ang Diyos eh. Pero makikita mo kapatid, ang dynamics of the blessing at Atiuye is when the hands of God is upon the people, because we know the principle, we know the dynamic, we know the formula of the blessings of God. The blessings of God are always conditional. Deuteronomy 28 verse 1 to 14, we know that if you are willing and obedient, if you hearken the voice of the Lord thy God, all these blessings shall come and overtake you. Ang pagpapala ng Diyos ay doon lamang sa sumusunod. Blessings are only available to those who obey. Curse are available to those who disobey. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa Book of Haggai, mga kapatid, pinarusahan sila ng Panginoon. Inalis ng Panginoon, na wala ang kamay ng Panginoon, Sister Ne, sa mga taga-Israelita, and then nasakop sila ng kanilang mga kaaway. Yung templo na ginawa ni Solomon at Atiuye, we know, Solomon built the temple of God, sinira ng mga kaaway, at yung mga Israelita ay na-capture, nahuli, pinarusahan ng kaaway sa Babylon for 70 years. Maraming taong nagkakaroon ng kaparusahan. Maraming taong hindi nila natututunan ng buhay hanggat maranasan nila ang kahirapan, hanggang maranasan nila ang pagpaparusa ng Diyos. At habang nangyayari ito, Ate Milen, ginamit ng Panginoon si Propeta Haggai to reveal a reason why they were living under a closed heaven. Bakit naninirahan sila sa isang saradong langit? Ginamit ng Panginoon si Propeta Haggai. Haggai chapter 1, ang sabi ng Panginoon, why? Nagtatanong kayo kung bakit, sabi ng Panginoon, says the Lord of hosts, because of my house which lies in waste, while you yourselves run each man to his own house, eager to build and adorn it. Haggai chapter 1 verse 9. Mas pinahalagahan ng mga taga-Israel noon sa panahon ni Propeta Haggai na pagandahin, i-remodel, ayusin ang kani-kanilang mga tahanan, ngunit kinalimutan nila ang bahay ng Panginoon. Let's go back to Malakay chapter 3 verse 10, Ate Milen. Bring all the tithes to my house, so that there may be food in my house. Gusto ng Panginoon may pagkain, maganda ang bahay ng Diyos. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na napapabayaan natin. Ayaw ng Panginoon, mga kapatid, na napapabayaan natin ang gawain ng Panginoon, ang bahay ng Diyos. Now, yung mga kalaban ng mga Israelita, mga kapatid, ay kinumbinsi nila si Haring Artaxerxes. Si Haring Artaxerxes, mga kapatid, King Artaxerxes of Persia, siya noon ang hari who was about to make a decree na pwede lang ituloy o hindi ituloy ang templo. Now, yung kalaban ng mga taga-Israelita, they convinced King Artaxerxes to issue a decree na ipahinto ang pagpapagawa ng templo. So sa loob ng 3 taon, Atine, and until the 2nd year of the reign of King Darius, work on the temple stopped. I'm just giving you, mga kapatid, the brief history. Bakit mahalaga? Bakit sila sinumpa ng Panginoon? Now, habang tinutuligsa ang mga Israelita ng kanilang mga kalaban, natakot sila. Hindi na nila itinuloy ang pagpapagawa ng templo. Now, Ate Milen, habang takot sila at habang naka-stop ang pagpapagawa ng templo ng bahay ng Diyos, na-focus ang atensyon nila sa pagpapagawa ng kani-kanilang mga bahay.
Now, listen to this mga kapatid. They became more interested in building their own houses, sowing their crops, and replenishing their own storehouses than in building the house of God. Nakalimutan nila ang Diyos. Kaya minsan mga kapatid, yung sinasabi natin sa mga Kristiyano, huwag kayong magkakaroon ng amnesia. Amen baga mga kapatid? May mga taong may Alzheimer, may dementia, nakakalimot na sa Diyos. Amen ba? Naku pastor, ako'y makapunta lang ng Italy talagang aaraw-arawin ko na diyan sa church. Ako'y makapunta lang diyan, ako'y talagang magbibigay talaga ako ng tithes and offering kahit na 50%. Pastor, pastora, makapunta lang po ako ng London bibili ako ng kotse dyan. Ako na ho ang bahala sa ganit. Naku po. Mga kapatid, puntong Batangas ha. Si pastor din nagpupuntong Batangas. Hindi mo pwedeng pangakuan ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw ng Diyos ng mga pangako na hindi mo naman tinutupad, mga pangakong napapako. Ayaw ng Diyos niyan. Huwag kang mangangako kung hindi mo rin kayang tuparin ang mga pangako mo sa Panginoon. Kaya ang mga taga-Israel ay sinumpa ng Panginoon. They made a lot of excuses. Haggai chapter 1 verse 2. The time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Marami silang mga alibay, marami silang mga excuses bakit hindi pa panahon na itayo ang bahay ng Diyos. Pero ang ginawa nila, Ate Uye, inuna nila ang kanilang mga pangangailangan, inuna nila ang kanilang mga pamilya, inuna nila ang kanilang mga tahanan, at hindi nila binigyan ng pansin ang tahanan ng Diyos. Yun ang ayaw ng Panginoon. Ang problema mga kapatid ng mga taga-Israel noon, they lost the focus. They lost the order of priorities. Wala silang priority Kaya mapapansin mo, Sister Sarah, the real problem is not God, is not the people of God, the Israelites. Ay hindi sinasabi ng Panginoon na huwag kayong magpagawa ng magagandang bahay. Hindi, gusto nga ng Panginoon yan John chapter 10 verse 10, I have come to give you life and for you to have life more abundantly. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng magandang bahay. Gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng magandang bahay. But Sister Sarah, look at this. But sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Yung order ng priorities, yun ang problema. Hindi yung pagpapagawa ng magandang bahay. Gusto ng Panginoon. Pero may mga tao noon, mga kapatid, na na-focus sila sa kanilang mga pangangailangan at hindi na sila nagtayo ng templo ng Panginoon. Gusto nilang i-postpone ang pagpapagawa ng bahay ng Diyos hanggang sa convenient na sila. Saka na lang, pagka may tamang panahon ng pagpapagawa ng bahay ng Panginoon, unahin muna natin ang ating mga bahay. Ipagawa muna natin ang ating mga bahay. Yun ang problema nila, mga kapatid. Naging satisfied sila sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay, nakalimutan nila ang bahay ng Diyos. But in the verse, in chapter 5, in chapter 1, verse 5 to 6, ang sabi ng Panginoon, Timilin is this: consider your ways. Tingnan nyo to. Sabi ng Panginoon. Mag-isip kayo. Consider what direction their lives were heading, at ito ba talaga ang gusto nyong gawin? Ito ba talaga ang buhay na gusto nyo, na unahin nyo ng unahin ang mga bahay nyo, ang mga pamilya nyo, ang inyong mga pangangailangan, pero yung inyong mga kinikita, inilalagay nyo sa may bag na may butas? Kaya pala, Sister Sarah, may mga tao na they are religious, they go to church, they read the Bible, they listen to sermon, but they live in a poverty line. Because they don't understand the principle. They don't understand the dynamics of the blessings of the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Sarah, is this: you have sown much and bring in little. Ang dami mong itinanim. Kumikita ka pero konti. Kaya ang kanilang dahilan, mga kapatid, ng kanilang mga kahirapan, financial difficulties, was their wrong priorities.
Ang gusto ng Panginoon at Milen, uunahin mo siya sa lahat ng bagay. Sinabi ng Panginoon yan, Sister Sarah, if you only understand the words of the Lord. Ang sabi ng Panginoon, you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your body. You are created to give glory to the Maker. That is the entire responsibility of a man. Yun ang hindi naunawaan ng mga tao. Akala nila akin to. Akala nila, ay, kinita ko to. Yes, we're not saying it is not. Pero kung walang ibinigay ng Panginoon sa iyo, Sister Sarah, wala ka rin namang itatites eh. God is not asking you to tithes when He did not bless you. God is asking you to give Him when He has first given you. Yun ang sinasabi ko sa mga tao, mga kapatid. Huwag kayong maging madamot sa Diyos. Kasi pag naging madamot ka sa Diyos, ipinanghuli mo ang Panginoon, nagbigay ka ng offering mo sa Lord after na madidak mo na lahat ng mga nabayaran mo, then you are not following the order of priorities. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all these things. That all, Ate Milen, pertains to the needs. Diba? Sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihana. Don't worry about what you're gonna wear. Don't worry about where you're gonna stay. Don't worry about what you're gonna eat. Because your God, the Father in heaven, knows that you need these things. And then in the succeeding verse, Sister Sarah, Jesus said, but if you seek first the kingdom of God, all these things, yung lahat ng pangangailangan mo, pupunan ng Diyos sa iyo. Yun ang hindi nakukuha ng mga Kristiyano, Ate Uye. Akala nila, ay, babayad mo na ako ng mga utang, saka na ako magta-tithes. Then, mali ang priorities. Ito ang nangyayari sa Hagay, mga kapatid, na yung kanilang mga buhay, akala nila mga kapatid, sila ay minalas lang. May mga ganun malas lang talaga. But they did not understand that there is God. That there is God who controls, who designs the universe, who opens and closes the heaven. In the book of Haggai, Sister Sarah, God said why people are living in a closed heaven. In the book of Malachi, God said, I will open the floodgates of heaven. Sabi ng Panginoon, if you seek first the kingdom of God, who has the power to close, and who has the power to open, sabi ng Panginoon, I will send you a blessing. Yun ang sinasabi ko, mga kapatid. May mga tao kasi na masyadong natatakot. But let me tell you today, mga kapatid, do not withhold your tithes. Do not withhold your tithes. Huwag niyong ipagkait sa Panginoon ang para sa Diyos. Mga kapatid, mga kapatid, when I was reading the Haggai chapter 1, if you read the Haggai chapter 1 up to verse 11, the title was A Call to Reveal the Lord's House. And if you read the chapter 1 of Haggai chapter 1, verse 12, Sister Sarah, the Bible said, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God. Kasi nakalimutan na nila But in verse 12, Ate Uye, that it says, when they obeyed the voice of the Lord thy God, then the Lord spoke to prophet Haggai, saying, I am with you, saith the Lord. You only move the hand of God when we obey. You only move the hands of God when we obey. When we withhold the tithes, kapag hindi natin ibinibigay ang ating mga ikasampung bahagi, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng takot. A spirit of fear will cause you to withhold from giving to God. Natatakot tayo.
Amen ba? At unang-una, mga kapatid, ang ipanalangin natin sa Panginoon na Tinelya, sabagay sa Tinelya, mayaman na yung super millionaire. Hindi, iba na lang example. Huwag na natin sa Tinelya kasi mga milyonaryo yan. Yung mga hindi, yung mga nakikinig sa ating mga ganitong mga gawain. Kung may mga kapatid pa tayong hindi pa nag-iikapo, hindi pa nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi, mga kapatid, it's time for you to repent. And that's the reason why maybe some Christians, and I'm not talking about the unbelievers, we're talking about the Christians. Some Christians are unable to live in an open heaven because they are withholding their tithes. Ipinagdadamot nila ang kanyang ikasampung bahagi. Parang piling nila sila ang may control. No. Sabi ng Panginoon, bring the tithes. Bring the tithes to my storehouse. Do not withhold your tithes and your offerings. One of the first things many Christians do when Satan attacks their finances, kapag inaatake na ng diablo ang kanilang mga finances, mga kapatid, ang naapektuhan yung pag-ikasampung bahagi, ang pagbibigay sa Diyos. Natatakot na sila. Nafo-focus na sila sa kanilang mga pangangailangan instead of focusing to the supernatural God who promised that He will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Dapat nakatingin ka, mga kapatid, sa bigness of God, not to the bigness of your problem. Because you know why, Ate Oye? When we look to the bigness of our problem, Satan will use our problem to defeat us. Yun ang pag nakatingin tayo sa laki ng ating mga problema, pag nakatingin tayo sa laki ng ating mga alalahanin, ng ating mga utang, gagamitin ni Satanas ang mga malalaking problema na yun upang talunin ka. Kasi hindi mo kasama ang Diyos eh. Hindi ma-open ng Panginoon ang dungawan, ang bintana ng langit. Dahil hindi mo binigay sa Kanya ang susi eh. The key for God to open the floodgates of heaven is by tithes. O ulitin ko ito, mga kapatid. Bakit maraming Kristiyano, mga kapatid, maraming mga pastor ang tinitira ang tithes? Nasabi ko na ito. Ulitin ko sa mga pastor na nagtuturong hindi na dapat mag-ikapo. Mga kapatid ko, madaling alisin ni Jesus ang pag-iikapo. But Jesus Himself did not abolish the tithing in the New Testament, which He could have done it easily. Madaling alisin ng Panginoon. Sinabi niya sa mga Israelita, sa mga Pariseo, mga abusado kayo, nag-iikapo kayo. Ngunit kinalimutan ninyo ang mahalagang bagay, ang katapatan, ang pag-ibig, at ang hustisya, ang katarungan. Hindi sinabi ng Panginoon na alisin natin ang tithes. Sabi ng Panginoong Jesus, gawin ninyo ang pag-iikapo, ngunit huwag niyong kalimutan ang mga mas mahalagang bagay. Some New Testament pastors are teaching about the laws of Apostle Paul. We are not undermining Apostle Paul. He is the prophet. He is an apostle of God. But we cannot compare the words of an apostle to the words of Jesus. Jesus is God. He is the sovereign God. He is the creator of the universe. Hindi natin pwedeng ibaliwalay ng sinalita ng Panginoon. Kukumpara mo yung sinabi ni Apostle Pablo, sinabi ni Jesus? No. And maybe Apostle Paul was just talking about offering, not the tithes. Why does Satan attacks tithes? Because it is only in tithes, not in offering, not in first fruit, not in prayer, not in fasting, but only in tithes, Atinel, na sinabi ng Panginoon ang katagang, kapag dinala mo ang iyong ikasampung bahagi, aking bubuksan ang mga dungawan sa langit at ipadadala ko sa inyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Aking sasawayin ang mga mananakmal sa iyong buhay at ikaw ay aking itataas upang makita ng buong daigdig na ikaw nga ay isang bayang pinagpala. My God, mga kapatid, wala ka nang sasabihin, mga kapatid. This is the problem with many pastors. They do not stand on the word. They are very scared of teaching the tithes because they are scared of losing their members. If you pastors are listening on this one,
If you are scared of losing members because you are able to preach the words of God, then you are not a servant of God because you are just taking away those words of the Bible. At ang sinabi ng Panginoon sa Revelation, ang sino man mag-alis, magbawas ng mga salita ng Diyos sa kanyang aklat, ay babawasan ng Diyos ng karapatang makapunta sa langit. Is that what you want? Marami mga Kristiyano, mga kapatid, natatakot sila. Marami silang mga utang, kaya mga kapatid, tayo mga Kristiyano, tabi-tabi po sa mga punso. Tabi-tabi po. Alam mo, dadaan ka noon, Sister Inda, sa mga madidilim. Kung hindi naman kailangang mangutang, huwag ka nang mangutang. Amen? Kung hindi kailangan, ang pinangungutang lang yung mga kailangan, Sister Inda, Sister Rochelle. Yeah? At pag sinabing kailangan, Sister Ruth, iba ang needs sa like. Mami, gusto ko ng phone. Gusto mo ba ng phone o kailangan mo ng phone? Ang bakit mo gusto ang phone? Gusto ko po kayo matawagan. O sige, bibili kita ng Nokia 3210 noong mga 1985. Tago 1,000, 2,000 pesos lang mga cherry mobile. Mura lang yan. Ang gusto mo lang pala makatawag bakit kailangan po pa ng iPhone? Kailangan pa Samsung 45, 80,000. Kailangan pa bang may mga tinapay, may mga bread toaster dyan, may linte, meron pa mga phone, may mga linte, may mga sopa. Para saan? Gusto mo pa may lumalabas na tinapay sa phone. Ang mahal-mahal. Hindi mo naman kaya. Huwag kayong bumili mga kapatid ng hindi nyo kaya. Kung ang dahilan kaya ka lang bibili ng phone mga kapatid ay para makatawag, tama na ang Nokia. Tama na ang Cherry Mobile. At saka yung mga taong walang pambili, wala naman kayong panload, wag na kayong mag-text. Pumunta na lang kayo, maglakad kayo ng 10 kilometro. Sabihin mo ang mensahe mo. Mami, pwedeng panghingin ng pang-load. Text ko yung girlfriend ko. Wala ka naman palang panload, pag-text pa girlfriend ka pa. Wag ka na mag-girlfriend. Wag ka nang mag-partner. Magsigawan na lang kayo sa kabilang bundok. O kaya makisabi ka na lang sa mga kapitbahay, pakisabi sa aking sweetheart, mahal ko siya. Wala kang pan-text. Kaya maraming tao nabubuhay sa utang, ang dami-daming gusto. Ang dami-daming inuutang, hindi makalaya sa utang kasi palagi nangungutang mga kapatid. This year of 2023 mga kapatid, marami sa inyo ang makakalaya sa utang. Marami sa inyo mga kapatid, I pray Lord na makabayad kayo sa inyong mga utang. Amen mga kapatid. Hallelujah. Marami sa inyo mga kapatid, at pag kayo naman nagkapera mga kapatid ko, sa mga nagkakapera naman, yung sumweldo, may bonus, ha? Ito na tayo, Ate Uye. Kumita ka ng malaki-laki, abay magbayad-bayad ng kaunti. Basta Ate Nelly natatawa, siguro may mga utang dito kay Ate. Mga kapatid, ako yung nagsasalita ng garnihan, hindi ko alam kung kayo may mga utang o whatever. Wala naman nakakapagsabi sa akin. Wala naman magte-text sa akin, Pastor, si ano may utang, wala. Napapadaan lamang talaga. Amen ba mga kapatid? December, magte-13-month pay. Ha? Magbo-bonus. Christmas bonus. May mga papasko pa. Oh. Kaya kayo namang magkakapera ng kaunti, abay mag-utay-utay. Makipag-ugnayan sa dapat natawagan ay siya. Kahit Warda, pasensya ka na. Ngayon lang ako nagka-bahiting-bahiti sa loob ng 2023. Ngayon lang ako nagkapera, paunang bayad. Di natutuwa naman. Yung pinag-utangan mo nahihimasmasan. Ilang taon nang nakahimlay, nakahiga sa banig ng karamdaman, hindi na makabangon. Mga kapatid, di ba ang nagagawa ng pera, Ate Uye? Alam mo ang pera, pagka yan itinapalan mo mga may sakit, nakakapagpagaling na daw yan. Yan ang balita. Sa mga matatandang mga may sakit, tapalan mo ng pera, nagaling, nakakalakad, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang high blood, nawawala ang alta presyon, may pera Yan ang katotohanan ng buhay, mga kapatid. Amen ba? Kaya maraming Kristiyano mga kapatid, ang dami ng utang. Sino ka ng utang?
Bakit kaya utang ng utang? Magpapa-birthday ka lamang ng anak mo eh. Kalaki-laki pa ng utang mo. Abay, kung wala kang pampabirthday, wala kang pampadibo, abay, kayo na lang ang magsayawan. Umarkila na lamang kayo ng malakas-lakas na speaker. Magsayawan na lamang kayo diyan. Hindi yung kailangan pa mag-imbita ng mga kung ano-ano. Na pag nakakain naman ng mga tao sa Pilipinas, napakain mo na. Ay pupula ang pang kinainan mo. Sarap mong batukan ng mga yan, mga kapatid, sa totoo lang. Sarap mong itulak sa emburnal. Napakain mo ng parang panisyata yung kanin. Wala namang parang walang upuan. Kaya ako hindi ako masyadong nagagaganyan, nagpapahanda. Bakit kailangan ko pa magpahanda? Bakit kailangan kong tawagin yung mga kapitbahay ko? Dumating ako, hindi ako No. Umuwi ako dahil sa pamilya ko para makita. Umuwi kayo mga kapatid, huwag na yung magpapalaki kayo. Amen ba? Kung ano lang yung kaya. Dahil ang mga tao, pag nakakain naman yan, plus sa toilet yung kinain nila, hindi ka na rin maaalala. Ay, sino ngayon na nakaprente sa utang? Di ikaw. Kaya, huwag laging mangutang na mangutang. Magparami ng pera, magtrabaho. Kaya sabi ng Panginoon, consider your ways. Magtrabaho kayo mga kapatid. At hindi ito mga bad luck lang. You know, Sister Sarah, kapag ang tao ay minamalas, hindi laging bad luck. Hindi lang minalas dahil talagang malas. Minsan, may mga bagay na sinasabi ang Diyos. Kagaya nito sa Hagay. Kasi mali ang priorities nila. Uminom sila, ngunit hindi sila nabusog, hindi napatid ang kanilang mga uhaw. You know, Ate Milen, I found out, kapag hindi mo inuna ang Panginoon, walang bagay na makakapag-satisfy sa iyo. Dahil ang Panginoon laging huli. But when you put God first, in everything you do, mararamdaman mo satisfied ka. Mararamdaman mo parang, Lord, thank you. Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam. At mararamdaman mo, lahat ng ginagawa mo, suswertehin ka. Lahat ng gagawin mo, magiging buenas. Amen. Mararamdaman mo parang lagi kang busog. Parang lagi kang hindi ka nauuhaw, hindi ka nagugutom, hindi ka giniginaw. Bakit? Inuna mo ang Panginoon. Nothing fills the void in our lives except when we put God first. Yun mga kapatid ang sinasabi ko sa inyo. Uunahin natin ang Panginoon. Sa halip na unahin natin ang Panginoon, parangalan natin ng Diyos mga kapatid, sundin natin siya, pagtiwalaan natin ang Panginoon, sapagkat Ate Uye, yung ating pagtatides, hindi lang yung tithes. Our tithe, Sister Ne, is not just giving our offering, no. Our tithe is a reflection of our trust. Our tithe is a reflection of our submission to God. Our tithes, our giving, is trusting God that He will meet our needs. Yung ating pag-iikapo, Ate Milen, ay hindi lang para makapagbigay. No. Yung ating ikapo at pagbibigay sa Panginoon, Ate Milen, ay handog natin sa Diyos at tayo ay nagsasabi sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating ikapo, Panginoon, pupunan mo ang aking mga pangangailangan. You are going to meet my needs. Mga kapatid, hindi ka naging gahaman. Amen ba? Ibinigay mo sa Panginoon ang kanyang ikapo. Kaya maraming mga tao, mga kapatid, ang kanilang, i-withhold nila ang kanilang mga tithes and offering because they think that they cannot afford to give. Kaya may mga panalangin, Sister Sarah, na, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa mga kapatid ko pong hindi nakapagbigay. Why? Hindi ka ba kumikita? Yun yung babaeng bao eh. Bao na, walang kita eh. Pero nakakapagbigay. At makakapagtaka ka. Yung mga hindi nagtatrabaho, I think Pastor Johnny was mentioning this last week. Wala siyang trabaho, pero nakakapagbigay siya. Nakakapag-tithes. Giving is not a just that while you are earning. Giving to God, giving our tithes is an attitude. It is an attitude. It is a choice. Kaya wag niyo sabihin mga kapatid na kung ikaw ay hindi nakakapagbigay noon, wag naman laging hindi ka na nakakapagbigay habang buhay. Kailan ka pa matututo magbigay? Sa Panginoon. Pinagdadamutan mo ang Panginoon, sasabihin mo, maunawain ng Diyos? No. Yes,
God loves you unconditionally, but the blessings of God are based on what you give. Yung pagpapala ng Panginoon, mga kapatid, is always conditional. May kondisyon, mga kapatid, ang Panginoon. Let me ask you, have you faithfully given your tithes and offerings, even in the midst of your problems? Naranasan mo na ba na ang dami-dami kong problema, Panginoon, ang dami kong mga pangangailangan, ngunit magtatapat ako sa iyo? Ano ang sabi ng Panginoon, Sister Alice? Ang sino man sa inyong nagtatanim ng may pagluha, ay mag-aani ng may galak. It shows that when we give our tithes, sometimes it is not enough. Yung ating income, yung ating kita, maaaring hindi sapat. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay nagbigay sa gitna ng iyong mga pangangailangan, makikita mo ang pagpupuno ng Diyos. Hallelujah. If you have been withholding your tithes and offering from God, then you need to repent and ask the Lord for His forgiveness. Kapag ikaw, mga kapatid, ay hindi nagbibigay ng tithes and offering, mga kapatid, it's time for you to kneel down and ask the Lord, Lord, I am going back. In the book of Malachi, it says, Ate Milen, how shall we return to you? And God said, return to me and I will return to you. Bring the tithes into my storehouse, so that there may be food in my house, and test me in this. Subukan niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko gawin ang mga bagay na kaya kong gawin sa inyo. Bubuksan ko ang mga dungawan sa langit, bubuksan ko ang mga bintana sa langit, upang ipadala ko sa inyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. God is able to open the windows of heaven for you, kapatid. Huwag kang mabuhay sa kasalanan, sa pagnanakaw sa Diyos. Ibigay natin ang ating ikasampung bahagi at ang ating handog. God bless you, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Back to you, Sister Sarah and Sister Ne.